Grow your food at home. Sa rooftop, pwede. Nasa syudad, pwede. Sa katulad ni Kuya Don Bustamante, nagsimula siyang magtanim sa mga pansahog tulad ng sibuyas, luya at kamatis. Ngayon, na mahal ang kamatis, relax lang dahil ang kanyang tanim sagana sa bunga. Organic farming yung ginagawa ni Kuya Don dito sa kanyang rooftop. Ibig sabihin, walang chemical na hinahalo dito sa mga lupa o pinagtatamnan niya ng mga gulay. Katulad nito, at meron ding pwede rin lagyan ng eggshell, gayon din yung mga hugas bigas. Ang sabi kasi, kapag ka nalagyan ng organic itong pagtatamnan ng mga gulay at prutas, mas healthy, mas malasa at mas masarap. Kaya tingnan natin, magpipitas nga tayo ng iluluto natin. Ito ay sitaw. Sitaw, madami pang, ayan. Siguro kasya na sa atin ito, pananghalian. Magluluto ako. Aba, talaga naman. Parang alam ko naman magluto ah. Ano pong magandang luto dito sa sitaw, Kuya Don? Adobo po. Adobo, ayun. Ito, okra. Naku, mamimitas. Pwede pa ba to? Pwede po ito, Kuya Don? Pwede po yan, ma'am. Ayun, tanggalin natin. O pitasin natin. Mahirap yan. Oo nga, no? Pero dapat talaga may sistema din sa pagtatanim, Kuya Don, no? Opo. 11 years nang nag-organic farming si Kuya Don. Aniya, nakatulong na malaki ang kanyang mga gulay at prutas lalo na noong pandemic. Ito yung tanim kong sili. Kapag ka namulaklak na siya, magbibilang na lang kayo ng humigit kumulang 1 buwan tapos makakapag-ani na kayo ng sili. Alam nyo yung karamihan sa mga Pilipino talagang pagdating sa sili, hindi ito nawawala sa kanilang mga pagkain. Lalo na ako, isa akong Bicolano, kaya pagdating sa sili, talagang ito ay ang isa sa mga gulay na hindi pwedeng mawala sa aking garden, yung sili. Meron din siyang mga tanim na pechay. Abay, ginisang pechay, ulam na. Ito kasi ay recycled bottle siya. Opo. Okay, ito po yung tinatawag na self-watering pet bottle. Gumagamit lang po ako dito ng mga usually yung mga bagay na itinatapon na pero pinapakinabangan pa natin. Ito po yung bote ng soft drinks. Kung makikita niyo po, meron po siyang taniman at saka pansalo. Ang tawag po dito self-watering. Ibig sabihin, every time na nagdidilig ka, yung excess water mapupunta po dito sa ilalim at ito na po yung sisip-sipin niya pabalik. So, madidelay po yung sobrang pagkatuyo kaya pwede mo siyang iwan ng mga 2 o 3 araw na hindi mo kailangan magdilig. So, pwede kang gumala, pwede kang mamasyal na hindi ka mag-aalala na baka tuyong-tuyo na yung tanim mo kasi nga naka-self-watering. So, halos karamihan po ng mga tanim ko dito naka-self-watering. Alam nyo ba, na-amaze din ako dito sa rooftop garden ni Kuya Don kasi meron siyang kakaiba. Alam mo ba yon? Ito yung pinakamahal na mangga sa buong mundo. Kapag ito naman natikman mo, doon mo malalaman bakit ganun siya kamahal. Unang-una, makikita po natin sa mga social media, marami pong mga nag-feature about dito na yung proseso ng pagpapalaki at pag-aalaga hindi rin po ganun kadali. Kaya kapag namunga na po siya, talagang ibinebenta po ito ng mas mahal sa merkado. May lakbay agrikulturang mag-aaral din si Kuya Don dahil ang mga kaalaman niya sa pagtatanim, sinishare niya sa mga kabataan. Naniniwala kasi siya na kahit sa murang edad, kailangang bigyan ng halaga at panahon ang pagtatanim ng sarili ng gulay at prutas para makasiguro ng pagkain sa panahon ng kagipitan.
Payo sa atin, magtanim ng sariling atin. Hindi kailangan ng malaking espasyo sa pagtatanim tulad ng mga ito. Recycled plastic bottle ang ginamit at organic fertilizer. Kapag meron kang nakatira ka sa isang bahay, hanapan nyo ng lugar yung bahay nyo kung saan mayroong sinisikatan ng araw. Halimbawa, meron kang terrace, meron kang patio, meron kang rooftop. Basta ang isang lugar na sisikatan ng araw, pwede po kayong makapagtanim doon. Malaki po ang kontribusyon ng pagtatanim ng sariling pagkain sa ating kalusugan. Kasi syempre, yung mga kinukonsume mong gulay ay sariwang-sariwa. Imagine niyo po yun, wala pang 1 minuto, 2 minuto. Pagkapitas mo, andun na agad sa lutuan nyo sa kaserola at pwede mo na siyang kainin. Maniwala po kayo, ibang-iba ang lasa ng gulay kapag kakapipitas pa lang. Samahan lang natin ang pagsisikap at isipin sana nating may obligasyon din tayo mag-produce ng ating makakain ngayon at sa mga darating pang panahon. Obligasyon ang tutulay sa oportunidad na yayabong ang ating buhay. Para sa BBM Movement, Juliet Carangyan, Taguig. Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at impormasyon dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts. Sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng tsansang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Movement, gusto namin pasog ka! BBM Movement. Bansang busog ang mamamayan.